Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrero Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Take your time, Toto, enjoying the city. Our vocabulary term is pandemonium. Pandemonium. Uy, Toto, bumalik ka na dito. Naku, na-enjoy mo ang city dyan. Andito ang big book. Ang pandemonium, mga sombreros, ay noun. Dalawang possible definitions natin dito. Una, ito po yung samot-saring ingay na nangyari sa isang sitwasyon, lalong-lalo na kapag ang mga tao doon ay galit or natatakot. No? Parang mix-mix, no? Halo-halong mga confusion, halo-halong mga aktibidades ang ginagawa ng mga tao. Kapag naka-capital letter naman, ito yung pangalawang definition natin. Kapag naka-capital letter yung letter P, ay tumutukoy ito sa infernal region or yung impyerno. Alright, so ang possible synonyms po natin dito ay confusion, uproar, chaos. Kapag naka-capitalize naman ay hell or Hades, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, mister. There was pandemonium in the courtroom as Judge Biro was already writing his summing up. Pandemonium. Was is a linking verb. Past tense. First and third person singular of be. Examples. He was, it was, she was, I was, yada yada. Biro, Biro, Biro. Do you know Laszlo Biro? Si Laszlo Biro, mga sombreros, ay isang Hungarian inventor na credited for his quick and easy creation or invention of ballpoint pen or ball pen. Ang tawag nito sa Britain dati ay biro. Sa United States naman ay ballpoint pen. Isang or ang pinakaunang patent naman nito ay ginawad kay John J. Loud noong taong 1888. Pero dahil porsigido si Laszlo Biro sa kanyang invention, tinulungan siya ng kanyang kapatid na dentista na magaling sa chemistry na si Georgie. Pero nung naka-receive siya ng panibagong patent or bagong patent para sa kanyang invention sa Britain, ay sumiklab naman ang digmaan. Pero dahil Jew sila or mga Hudyo, ay kailangan nilang bumalik or pumunta sa Argentina at doon mag-settle. Ang pandemonium, mga sombreros, is another term for hell. Basahin po natin ang Revelation 21:8 kasi if heaven is real, then hell is really, really, really real. As in 100% real, mga sombreros. Revelation 21:8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan, which is hell. Matthew 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. 2 Peter 2:4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Grabe. Ito yung mga demonyo ngayon, mga sombreros, yung mga angels na nagrebelde sa Panginoon. Sila itinapon sa impyerno kung saan sila iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Makita natin, mga sombreros, kasi may mga tao hindi naniniwala sa impyerno. Ito na daw yung impyerno sa mundo. Yung earth na po daw yung impyerno. Hindi po, nagliliyab na, sabi dito, nagliliyab na apoy at asupre. Kung mainit ang ating mundo, mga sombreros, sabihin natin 100 times or 1,000,000 times, mga sombreros, ang init ng impyerno. Kung kaya, pero hindi ko kayo tinatakot, this is the truth. And that is why sa sobrang pagmamahal ng Diyos ay binibigyan pa niya tayo ng chance ngayon para magbago at magkaroon pa ng pananampalataya sa Kanya. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola, mga sombreros, ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythrocylum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng Coca, mga sombreros, ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Uli po, ito po si Casumbrero Dennis. Shoutout sa may-ari po ng store, Trisha Store, mga sombreros dito sa Magupising. Muli po, ito po si Casumbrero Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabi,
Sabayan nyo kami. Ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, pag-Lord sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Jodo, why did you forget the big bird? Our vocabulary term is parsimonious. Parsimonious. Hoy Toto, nasa city ka tapos ganyan yung ayos mo. Tingnan mo yung sarili mo. Ang parsimonious mga sombreros ay adjective. Ito po yung pagtutukoy natin o paglalarawan natin sa tropa nating ayaw gumastos. No, kahit na kailangan na unwilling at saka ayaw nilang maglabas ng kanilang pera. No? May advantages at saka disadvantages naman yung pagiging kuripot. Hindi naman kuripot, no? Siguro matipid. Parang ganon yung mga parsimonious mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay sparing, frugal, tight, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Jacques is parsimonious and never gives tips more than 2%. Parsimonious. Jacques, Jacques. Letter J is pronounced as J, J, Jacques, Jacques. Remember, J and G for French, they're pronounced as J, J, garage, beige, and the same with the film or French actor Jean-Claude Van Damme. J, J, yada yada. Jacques, Jacques, Jacques. Do you know Jacques Brandenburger? Si Jacques Brandenburger mga sombreros ay ang inventor ng cellophane or plastic po natin ngayon. So that's him. Usapang plastic mga sombreros na imbento ni Jacques Brandenburger. Plastic kung sa mga tao or gali pa hindi totoo, no, mga huwad. Basahin po natin 1 John 4:1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu nasa kanila sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ayan, sa mga false prophets and false spirits mga sombreros, baka espiritu na pa ni Satanas yan. 2 Corinthians 11:13-15. Ang mga iyan ay mahuwad na apostol, mandadayang, manggagawa, at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Nako. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. 2 Timothy 3:5. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So yun mga sombreros, may mga kaibigan tayong plastic, may mga kaibigan tayong mga mapagkunwari, pero yung level ng kaplastikan ay hindi naman ganoon kataas, no? Kumbaga pa, yung talagang itong binasa natin ay mga talaga to, spiritual aspect o nasa level ng tawag dito ng mga nagturo ng mga maling doktrina, no, mga maling turo ng sasabi nila kay Jesus Christ sila, pero yung uri ng pamumuhay na meron sila ay hindi nagma-manifest o hindi nakikita doon yung kanilang itinuturo. So kung ano yung sasabi nila, magkaiba dun sa ginagawa nila, parang ganon. So parang do what I say but do not follow what I do. So parang ganon. Pero hindi po dapat ganon. Dapat ano po siya, congruous, no?
kumbaga pa agreed silang dalawa mga sombreros or connected. Hindi, parang parallel sila ba? Parang ganun po. So let's read Love and Obey What's in the Holy Bible. Alam niyo ba na merong mapait at madilim na kasaysayan ang inventor ng Coca-Cola na si John S. Pemberton na isang Amerikanong pharmacist na taga Georgia, Atlanta. Tama po, taong 1886 ay na-invento niya or nagawa niya ang formula or pinakaunang syrup ng Coca-Cola. Ngunit 2 years lamang ay namatay ito dahil sa sakit na stomach cancer sa edad lamang na 57. And nung mamatay siya ay pinagpatuloy ng kanyang tatay or kanyang anak na si Charles Pemberton ang pagbebenta ng formula ng kanyang tatay. Ngunit namatay din ito 6 years after dahil na-addict ito sa opium. Pero ito mga sombreros, gasolina po ito. Ito pa ang tunay na Coca-Cola. Ewan ko ba kung sinong may tutong idea dito. Lumabas ang may-ari dito. Ay, wala na pala. Muli po ito, Boss Kasumbrero Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Tagsabi, sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, naging masaya ang lahat, naging faith of love, patuloy na sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!